So, mga nakaraan, may mga ginawa tayong video tungkol sa 5 Auto. May mga nagtanong sa akin, ano daw yung kaibahan ng sinaunang concert o lumang concert versus sa mga bagong makabagong henerasyon na concert 502. Kasi concert pa rin yung pinakamaraming amplifier para sa paniniwala ko dito sa Pilipinas. Ang pinakamaraming amplifier user sa Pinas ay concert pa rin. Sa tingin ko lang sa mga household, wag na natin isama yung mga sound system at saka yung basta yung kumbaga pambahay, kumbaga household na amplifier, concert pa rin siguro talaga yung number one. Sa tingin ko lang. Okay. So pag-usapan natin yung concert 502 A and B. Actually halos parehas lang sila. Dati yung 502A ay nasa 33.5 or 33 volts lang. Yung B ay naging 37 na. So, yun lang yung diferensya nun. Pero, yung Concert 502B noon at saka 502B ngayon, iba na rin. 502A noon at 502B ngayon. 502A noon, 502A ngayon. Nalito ako doon. Halos same ang itsura, halos walang pinagbago, pero sa materialis may nagbago. Yan. Unahin natin, ito yung lumang concert na ilalagay natin sa bracket na ganito. Before 2010 at saka after 2010 kasi may nagbago talaga sa concert bago mag 2010 at saka after. Ito yung before 2010, so paano natin masabi? Sa production date ng transformer tayo magbabase. So, kalimbawa ito. Ang production date nito ay, tanggalin natin tong tatak niya. Ayan. 2008. Ayan. 2008 ang production date niya. 10/01/2008. Ang supply niya ay 33.5. Itong isa naman ang makabago, kung titingnan nyo, 2014. Ilang taon ba yung gap nila? 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, 6 na taon ng pagitan. Kung mapapansin nyo mga boss, lagay natin sa gitna. Mas malaki pa yung transformer dati versus nung early na. Ito kasi mga boss, nakapag-review na rin tayo niyan. Ito kasi mga dating transformer ng Concert 502 ay tanso. Ito naman ay yung version na mas sinipid nila na aluminum na. Kaya kung mapapansin nyo, medyo dark na yung kulay niya. Ito medyo light pa yung kulay kasi tanso siya. Nga lang nito ay nabaha. In terms of volume, selector, wala naman nagbago pati yung input nila. Input niya Tsaka yung kulay ng board medyo dark brown ito. Ito naman medyo light. Wala sila nagbago diyan, lahat ng function pyesa pareho. Sa materialis lang nagbago, halimbawa yung klase ng board. Ito yung board na niya ng 2008 version. Ito yung board naman ng 2014. So kung mapapansin nyo, may kaibahan na sa board. Medyo light na to, tapos ayan malamang maruming tanso or copper na nagamit ito kasi nagkaroon na ng corrosion. Dito sa kanya, wala, maganda pa rin yung niya. So yung mga boss, yung ganitong corrosion, pwedeng nabasa o pwede talagang nag-oxidize siya. Yung gamit na PCB ay low quality na. Yan. So sa may main volume naman, ang natin, titingnan natin. Ito yung main volume board ng wala naman nagbago pa rin. Ito yung makabago, sa makabagong version dito yan. So mapapansin nyo, light pa rin yung kulay ng board. Yung nauna, medyo dark talaga. Ayan mapapansin. Pareho sila brown board pero medyo dark yung dati. Itong ngayon ay medyo light. Pero in terms of design, wala namang nagbago dyan. Parehos pa rin. In terms of sa naman niya ay ito.
Yan, medyo okay pa pero tampered na rin. Ito naman yung sa kanya. So, parehas lang din. Okay. Sa ano naman, dito yan. Sa baba naman, sa microphone at saka sa tone, halos wala rin naman nagbago sa kanila. Yan pa rin naman, oh. Yan, yung mic input, mga potentiometer, yung positioning, yan pa rin naman. Ayan, oh. Katulad pa rin ng sinabi ko, medyo dark yung board ng sinaunang concert versus sa mga bagong labas na concert. Tapos yung board niya, yan, sinasabi ko, nagsimula na mag-umido. Yan, yung mga umido na yan, minsan hindi naman yan dahil sa paghinang o sa repair o nababad sa baha. Actually, ito nabaha kasi kung titingnan yung mga putik pa nga, oh, mas nabaha to kumpara dito sa tingin ko. So ayan, kung mapapansin nyo yung board nila, may diferensya. Medyo magkaiba. Medyo makinis pa to, hindi pa ganong tampered. Ayan. So dito, yan ang nangyari sa board ng ano. Ito medyo malala ng sira nito, panay back job na ito pag ano. Tapos nangingitim na rin yung mga ano. Okay? Sa mainboard tayo mag ano. Yung pan nila parehas lang din. Ayan. Sa mainboard, ilagay muna natin to dito. O paano to? Ayan. Ilagay muna natin dyan. Yan. Tabi muna ka dyan. Sa mainboard naman, halos yung design ng heatsink, power transistor, pare-pareho lang din yan. Yan. Capacitor, ito medyo mataas na lang kasi 63 volts lang nilagay. Yung original ay 50 volts. Pati yung surround center niya, yun pa rin yung design. Pati yung supply o regulator papunta sa preamp, ayun pa rin. Yan pa rin naman yung design niya. Nagkaiba lang sila sa relay. Yung relay kasi ng mga sinaunang concert ay malalaki pa na single. Ayan. Tapos dito naman sa bagong labas, nagpalit sila ng single ano yan, SPDT na relay na dalawa na maliit. So choice nyo na lang yan kung alin dyan yung mas mainam. Para sa akin, mas pipiliin ko pa rin to kung ako lang masusunod. Yan. In terms of design, parehas lang din naman. Yung pyesa lang nagkaiba. So, tingnan natin yung board naman nila. Ito yung board ng 2008 na nabaha. So, maganda pa, oh. Kahit pa paano, hindi pa siya totally damaged or ano. Ito naman nangyari sa ano. Sabay na rin to sa repair. Hindi lang naman masisisi natin to doon sa pagka-oxidize ng board. Pero, kung tampered sana siya, tampered lang. Pero yung mga ganyang nangingitim, yan, yung mga ganyan, hindi na sa repair yan. Talagang yung mismong PCB ang nagkaroon na ng lamat. Ayan, o. So, pag ganito yung sitwasyon ng amplifier nyo, ang payo ko dyan, mas mainam, wag nyo lang ipagawa o gawin. Kasi, matakaw to sa back job at mahirap solusyonan nyo minsan yung corrosion kumapit na dyan sa board mismo. Ayan, o. Yan. Oo, yung iba dyan na-tamper dahil sa hinang. Pero yung nangingitim mismo yan, mapapansin nyo sa linya ng board. Sa mismong ano yan, sa tansya ko, sa materials na ginamit. Sa materials yan. Kasi tingnan nyo dito. Yan. Kaya naman ang iba, tinatapon na lang yung mga Concert 5 Auto B or A dati. Kasi yung kaha na luluma na lang, kinakalawang. Tapos bumibili sila, kailan nagsisisi sila kapag nakabili sila ng bago tapos mabilis masira. Para sa akin ha, personal opinion lang, hindi ko naman sinasabing paniwalaan nyo o sundin nyo ako. Kung meron kayong lumang 5 auto, mas maganda i-preserve nyo. Ipa-restore nyo kasi, para sa akin, iba pa rin yung quality ng lumang version na Concert 5 auto versus sa mga bagong labas na ngayon. Sa transformer pa lang magkaiba na. Tanso versus aluminum. Plus, tingnan mo naman. Kung maingat ka, ganito mangyayari sa board. Halos, yung mga hinang yan pa rin yung dati. Hindi pa siya tampered. Ito siguro, nagka-tampered na kasi tad-tad na rin ng repair. At saka yung board nga niya, may problema na rin talaga. Kaya panay repair yung ganyan. Matakaw yan sa back job pag ganito. Kaya,
Pag ganyan, iniiwasan na talaga yan. So hanggang dito lang mga boss yung vlog natin tungkol sa lumang version ng 5 Auto versus sa bagong version. Kung alin yung ano. So maganda sana next time, pag makagawa tayo ng follow up, yung lumang version na hindi pa gaanong repair o slightly repair lang versus yung bagong version din na hindi naman ganito ka kalala yung problema. Kasi baka sabihin kaya naman nagmukhang masama lang sa paningin yung bagong version kasi yung dumating dito o yung ni-review nating board ay tampered na o tad-tad na ng repair. Totoo yan, tad-tad na talaga siya ng repair. Ito, hindi pa gaano nakakatikim ng repair. Pero hindi naman yun yung pinaka main point natin dyan eh. Yung mismong corrosion sa board, yan o, yung mga nangingitim-ngitim sa pagitan. Yan ang laging sakit ng ulo ng mga technician. At yan, matakaw talaga sa back job. Okay, kaya natin ginawa ng review kasi ito ay ni-repair natin at ni-restore. Lahat ng pwedeng mapakinabangan dito na maayos, ililipat dito. Ganun yung magiging sitwasyon yan.